Ay, ito, Faifo Coffee. Let's go. When you just want to soak it all in dito sa Hoi An, dito kayo sa 3rd floor. Yan, nakakainom na siya ng kape. Parang may mga, ano dito, pedicab. So dito nangyayari yung mga boat ride at night. Yung colorful na very tangled. Like, straight out of a Disney film. Iba rin yung aura niya, yung vibe niya sa umaga, the charm sa morning, ang pleasing to the eyes. Ang warm sa feeling, makita yung place na to. Gusto ko yung may pamis dito, nakaka-refresh. Sobrang refreshing ng coconut, guys. Ang tamis ng coconut. Ang sarap ng coconut dito sa Vietnam. Hello, guys. Xin chào, kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler. And for tonight's or for today's video, nag-extend tayo sa trip kasi we're from fam trip with Cebu Pacific. Tapos it's Friday today, tapos nag-end na yung trip. So mamimiss ko yung mga nakasama ko. So I decided to extend kasi napakaganda ng Hoi An. Doon ako nag-decide to extend kasama yung friends kong si Shami, tapos si Ann. Ayan, mga content creator friends natin na nakasama, first time natin makasama sa trip na ito. Ganon kasaya yung naging fam trip. This time, fam trip, ibig sabihin familiarization trip. We had to explore Danang and Hoi An for the trip with Cebu Pacific. Samahan niyo akong mag-explore. Nung nandun ako sa Hoi An talaga, iba yung magic na dala niya sa akin. Super charming. I left my heart in Hoi An but we're coming back. If you will travel in Vietnam, Philippines, anywhere else in the world, you can book your travel items, tours, activities, hotels on Klook and use my promo code DaveGinoKlook para maka-discount kayo. Kung magbubuk naman kayo ng inyong hotel sa Agoda, you can use my promo code DaveAgoda, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app para maka 10% off kayo. Kung magbubuk naman kayo ng inyong activities sa Agoda, you can use my promo code KuripotAgoda para maka 5% off kayo. Ilalagay ko sa comment section yung links ng mga pwede ninyong mabook kung magta-travel kayo sa Vietnam. We've arrived in Hoi An. Dito ng mga beshies ko. Ngayon nga lang tayo. Ayan. Hirap na hirap kami sa mga maleta namin. Come on! Ang babait ng mga Vietnamese. Ito na yung hotel natin. Dalawa kami ni Ann. Nasa 1-2 per night. Per night, oh. 1-2 per night. Sis, may luxury car. Wag tayo. So this is our hotel. Malapit lang to sa Old Town. Hello! Check-in natin. Passport lang ang isi-show, okay? 3-minute walk lang to the Old Town. So that's a UNESCO World Heritage Site. One of the most beautiful towns in the world. Guys, maganda. Maganda yung location ng hotel natin. Tada! Ito na po ang aming room. Roomies. For 3 people. Kasi tingnan nyo, may 3 toothbrush dito. Toilet, guys. Look. Linis naman. Super okay na siya for 1,200 pesos. Ay, wag ganda rin dito. Na-happy sila. Ang ganda ng peso ng hotel. Thank you, Sex Bomb Shami, for finding that. Aasahan. Take away na lang, guys. So, doon na lang kami sa hotel. May bayad pala, guys, yung snack, toothbrush. It's a brand new day here in Hoi An, Vietnam. And then, ngayon, pupunta tayo sa isang cafe. Ito yung recommended. Famous din siya. Faifo Coffee. Hindi ko sure kung magkakape ako. Hindi naman talaga ako makape as a person. Pero sa bagay, dahil nasa Vietnam tayo, hindi magkape na tayo. Alam niyo ba na yung Vietnam, ito yung second largest producer ng coffee in the world after Brazil. Ito yung itsura ng kalsada. Kung nasan yung accommodation natin. Tapos yung putik na kumalo. Daming shops dito. From our accommodation papuntang Faifo Cafe. Tapos may body of water na tayong nakikita dito. Pero walang mga lanterns. May body of water. Hindi ko sure kung general na lang, body of water. Hindi ko sure, pond, ilog. Yung Hoi An, this is the city of lanterns. Hoi An Old Town. Lapit na tayo ng palapit sa coffee shop na pupuntahan natin. Dito na tayo sa Old Town, guys. It's a very charming Old Town. Mixture of different cultures. Japanese, Chinese, European, Portuguese to be specific, and then of course, Vietnamese. Tara. Sana hindi maraming tao.
Hanapin natin siya dito. Pero feeling ko may pila. Sana hindi yan. Daming turista guys. Iba talaga yung Vietnam o yung charm. This is the most affordable country I've ever been to. Tama ba? May to. Kaya ang sarap balik-balikan. Kasi ang dami pa natin pwedeng ma-explore. Dream trip ko itong makapunta ako dito sa Hoi An. Nung napunta ko sa Vietnam dati, may tour guide nagsabi sa akin na kailangan mabisita natin ng Hoi An. 5 na ba to? Ay, ito. 5 coffee. Let's go. Hello. Itong itsura sa taas ng 5 Cafe. Feeling ko maganda dito sa hapon. As in. Ito yung target tong orderin. Nasa 194 pesos. 195. Ano to? Chocolate cake. Yung iba mas mura, for example, chocolate mousse, 75,000 nasa 171, 172 pesos. Meron namang yung mahal, nasa 240.78, 241 pesos. FIFO special. FIFO special. Yung FIFO special nila, I think this is the bestseller. Nasa 149 pesos. And they accept card. This is our order guys. So bale, meron tayo ditong yung kalang FIFO coffee and then the pistachio cake. Asa 326 pesos yung total natin. So ginamit ko lang isibang card. Okay din naman yung conversion. So sa Google guys, nasa 321 lang siya. 321.6 pesos. So super lapit lang ng difference. Sige pa. Ganda ng vibe dito. Sige. Thank you. Gusto kong nagpa-deliver din tayo ng banh mi dito. Thank you, Shams. How much is that? 47? 47,000 dong. Yung banh mi ay nasa 102 pesos. Yan, nakakainom na siya ng kape. Lahat kami nagfi-film. Sarap ng kape. Ito yung FIFO coffee. I'm always in for the cafe hopping for the vibe. Lalo na dito sa Vietnam. Favorite ko mag-cafe hopping dito sa Vietnam kasi number 1, mura yung mga kape. And then, ito medyo mahal-mahal pa to pero generally mura yung kape. And number 2, aesthetic yung mga coffee shops nila, yung mga cafe sila. At number 3, masarap yung kape. Lahat naman ng nakapag-Vietnam will agree, masarap ang kape sa Vietnam. And isa ito sa mga dapat natin gawin dito sa Vietnam, ang mag-cafe hopping. While coffee hopping, people watch. Pangalan ng pinaggraban nito? Banh Mi Madam Can. Okay, thank you. Ang sarap nga. Oh, grabe. Ang nakakatuwa dito guys, kasi pwede tayong mag-grab even if outside yung restaurant or yung bilihan ng pagkain, pwedeng ipag-grab dito, tapos pwede natin kainin dito sa loob. So dito na rin yung lunch natin. This is brunch and breakfast. Buti na decide yung pumunta dito sa spot na to. Ganda dito sa baba. Para sa inyong mga nanonood talaga ng vlogs ko, kasi minsan nagtatanong ako, ano yung gusto nyong ma-improve sa vlogging ko. Minsan nag-ask ako ng feedback sa mga kilala ko talagang followers, viewers. Yung iba, okay lang sa kanila yung raw. May iba din na feeling nila mas maganda kapag may edit or may background music. And to be honest, nahirapan ako gawin yon kasi siyempre may full-time job din tayo. Tapos limited lang talaga yung time ko to edit. Pero ang hirap ng may full-time job. I-connect tayo kay Shami ng internet kasi bumili siya sa Klook. So, I think kailangan ko din ng internet, syempre para mag-post, mag-navigate. So, nandito tayo sa Klook ngayon. Ito yung eSIM. Naka-iPhone tayo at compatible naman yung eSIM sa phone ko ngayon. So, Vietnam eSIM. Nasa ano siya? 230. Tapos 3 days na unlimited. I think itong minimum. Yun o, 230. Mura na to guys. So, 3 days. Lumabas ako guys kasi naghanap ako ng tubig. Mahal yung tubig doon sa cafe. Nasa 75 pesos ata. Pero may nakita tayong nasa 21 pesos lang dito sa labas. So, tip ay magbitbit na lang kayo ng water. Tapos bottle. Siyempre sa Kuripot Traveler, ganun dapat. Excuse me, water? Yeah. Cold. Yes, cold. Thank you.
Thank you. Parang di kaya ng konsensya kong bumili ng 75 pesos na money. Ay, 75 pesos na money. 75 pesos na tubig kung meron namang 21 pesos lang. Dito na lang talaga tayo tumambay sa Fifo Coffee. Pero plan namin maghanap ng may aircon. Tapos eating na lang tayo dito ng cake while people watching. Speaking of people watching, ayan, may nakita tayong opa. Charot. Sarap nitong pistachio. Hindi siya super tamis. Pero may texture yung chocolate na parang medyo sandy. Sandy. Sorry, hindi ako food vlogger guys ha. But I love the texture and taste of the chocolate. Charay! Ang arte. Yes, Vlogger na yarn. 3 hours na tayo dito guys and chill. Ang ginawa natin dito, nag-post ng photos. Ako naman part na ng routine ko talaga kahit travel. Upo ako, post ng photos. Mas gusto ko real time kasi ayokong nag-expire yung feelings ko. Feeling ko hindi ko na mafe-feel yung feelings na gusto kong i-caption kapag nasa bahay na ako. Kaya dito na lang siya. Look, ayan lang. Yung nakikita nyo yan, yung nakikita ko ngayon. Daming pogi na dumadaan, pero ngayon wala pa. May second floor guys ha. Yeah, this is the second floor. Tingnan natin yung view. Hello. Tingnan natin yung view dito sa second floor. Pero mas bet ko sa baba. Puro mga bubong. And still aesthetic. Ito naman yung third floor guys. Wah. Mahangin. Pero walang tao. Kasi 2:00, medyo mainit-init pa dito. Ito yung view sa taas. When you just want to soak it all in dito sa Hoi An, dito kayo sa third floor. Pero wag yung ganitong medyo mainit-init pa. Siguro mga 5 PM okay dito. Ganda. May saksakan dito. Pwede kayo mag-work, pwede kayo mag-charge. So, go. Maganda dito pag sunset. Nagtagal sa Fifo. And again, kapag sinesearch ko talaga, ito yung best. Best na cafe with iconic views dito sa Hoi An. Ganda naman kasi talaga. So ngayon hanap tayo ng cafe na may aircon. 3:00 na guys. Lipat tayo sa isa pang cafe. Pinipilahan dito. Ano to? Kaulaw bani, pho noodle soup, chicken, got chicken rice. Ito pinipilahan. Malapit lang din sa cafe na pinuntan natin kanina. May mga shops din dito ng mga damit, yung mga pang souvenir. Tapos sikat daw talaga dito yung mga coat. Ayun, yung mga suit. Tapos mura. Pwede kayo magpagawa. Tapos around 5,000 to 6,000 yung basic. Sabi ni The Sensonza, sila nagpunta dito. Tapos budget traveler din yun. Nagpagawa sila ng suit dito. Around 9,000 ata. Customized. Silang nag-design. Ayan. Ito na parang may mga ano dito. Pedicab. Tapos ayan yung river. Nandito na tayo ng isang gabi. Dito na tayo sa may river guys. So dito nangyayari yung mga boat ride at night. Yung colorful na very tangled. Like straight out of a Disney film. Yung vibe dito sa gabi. Pero iba rin yung aura niya. Yung vibe niya sa umaga. The charm sa morning. Kasi ang tingkad ng yellow talagang stand out. Yung yellow na mga restaurant dito, cafes, yung kulay niya. Ang pleasing to the eyes. Ang warm sa feeling, makita yung place na to. Okay. Alright, dito tayo sa Japanese Bridge. This is a landmark here in Hoi An. Nahanap ni Ann yung kinikrave niyang tinapay na kinain namin yung first night namin sa Danang. 22,000 dong. So around 22,000. 50 pesos. Mura ba yun? Oh, go. As ako di pa traveler. Game. May malaking tubig dito. 34 pesos lang. Or 15,000 dong. Ganda ng view ng ano na to. Mini Mart. Look. It's the river. At malamig.
mahangin. This is our next stop. Second cafe natin, and I think this will be the last. The second cafe natin is the Poison Cafe. So this cafe is by the river. Okay, yung sikat na river kung saan nagpapalutang ng lanterns, kung saan nagbo-boat ride yung mga tao for the lanterns. Tapos ito sa harap, okay din. Very Japanese yung kanyang vibe. So nasa loob na sina Shams. Ako tinake ko lang itong video outside. So this is Poison Cafe. Nandyan lang yung Japanese Bridge. Okay? Ito yung surroundings niya. Gusto ko yung may pamis dito, nakaka-refresh. Ito yung menu nila. I mean, ito yung mga pastries na nandito. Okay, may lemon tart, coconut tart, yan, may mga cakes din. And then ako, parang gusto kong mag-coconut ngayon. Kaso nasa 172 yung coconut nila. Oh, 'di ba? Ito yung Poison Cafe. Ito yung side naman sa may river. They open at 10 a.m. to 10 p.m. And of course, andun ang ating CZ na si Shami. Taking photos of herself. Or nag-vlog ka ba? Vlog. Tapos syempre, fit check na naman ang aking beshi na si Ann. Hindi na tumigil. Hindi na tumigil sa kaka-fit check. Tinanong ko kung it's a Japanese style or Chinese style or Vietnamese style or Vietnamese style cafe. None of the above. It's a modern French style cafe. Sabi nung ate dito, modern French style cafe. Tayo mo po, people watching ulit. Sobrang refreshing ng coconut, guys. Sobrang refreshing and I feel healthy. Ang tamis ng coconut. One of the best coconut juices I've ever tasted. Tapos mamaya, syempre kakainin pa natin yung laman. Ganda din dito sa Poison Cafe. So sabi ng staff, again, it's modern French. Pero feeling ko may touch pa rin ng Asian dito. And may wifi sila. Naubusan natin yung juice. Ang sarap ng coconut dito sa Vietnam. Like, ang tamis, sweet. Ang tagal mawala ng lamig. Imagine kanina pa to. Like, nakapag-picture pa tayo sa labas. Parang may asukal. Kita yung gigil. Parang, I love coconut. Yung mga cafes dito, hindi uso yung aircon. Service water. Binibili yung tubig dito. Ito sa may Hoi An Old Town. Tapos pansin ko yung mga kape, parang mas mahal sa mga napuntahan natin. Pero siguro kasi prime location ito, like very touristy area. Itong area na to ng Old Town. Pero okay na rin. May mga nagbabike. Actually guys, gusto ko rin magbike. Tanong ko lang, kayo pangarap nyo rin ba magpunta sa Hoi An? So I think you should also come here for the experience. Ganon. Mag-alasing ko na pala. So mamaya, magbo-boat ride tayo. 15 minutes to. Boat ride ticket and release lantern at Hoi? Where's Hoi River? Ito ba yun? Ayan. Dito tayo magbubook sa Klook, guys. So if not website, klook.com. Mag-download kayo ng Klook app. Tapos, hanapin nyo itong boat ride ticket and release lantern at Hoi River in Hoi An. So this is the Hoi River. This is a very important river here in Hoi An. Diba? Naging trading area, naging trading port before. And then this is the ticket, 301. So kasama na yung boat ride ticket, free lantern, and herbal tea. So 10 to 15 minutes, private boat, max of 5 people, 3 kami. So 1 herbal tea, 1 lantern per person. Tapos ito, book now. Gamitin yung promo code ko, Dave Gino Klook. Or, Girl who travels Klook. Girl who travels Klook and Travel Loca Loca Girl Klook. Travel Loca Loca Girl Klook. Kayo nang bahala kung kaninong promo code gagamitin nyo. Ilalagay ni Dave sa screen. Binigyan pa ng trabaho, hindi ko yung lalagay. Hulaan nyo lang yung spelling, charing. Ayan na, 3 kami, so 903.
Ayan, complete booking na. So, ayan, tapos go to payment na. Dito nyo ilalagay yung promo code, okay? Dave Ginukluk. Or kung sino man gusto yung gamitin promo code. Basta yan yung friends ko, kaya na pong bahala. So, magsesend sa inyo ng voucher si Klook, okay? Sa email ninyo. Or pwede rin naman sa mismong Klook application. So, I think I should finish my vlog here para mabitin kayo. Sharing yung nightlife in Hoi An. Yung nightlife in Hoi An, anuhin natin mamaya. I-separate vlog natin yung nightlife in Hoi An tapos yung experience natin sa Lantern. Okay lang? At least nakita nyo na kung saan kayo pwede magpunta, 'di ba? Dito sa Hoi An by the day. Tapos yan yung Hoai River. So dito ko lang din i-share that this river is a very important river sa Hoi An history tapos sa culture ng Hoi An because ito ay naging trading port nung mga nakaraang siglo, sharing. Kalimutan ko kung anong centuries pero nung nakaraan as in naging trading port ito ng ng maraming Indian, Japanese, Chinese yung nakipag-trade sa mga Vietnamese before. Sa vlog na ito, nakita nyo kung paano kami nag-travel from the airport papunta sa hotel namin and then nag-cafe hopping, nagkaroon kayo ng good glimpse of how the ancient town, which is a UNESCO World Heritage Site, looks like, 'di ba, during the day. And sa gabi, mag-iibang anyo ito sa gabi, guys. Okay? So, I cannot wait to ride the boat. And happy ako sa naging araw natin today with my beshies, 'di ba, dito sa Vietnam, Sebpak beshies. So, it's just a chill day. Gusto ko to na, kasi ako as a traveler, ang dami kong gustong puntahan kasi gusto ko ma-maximize yung trip. Pero feeling ko in the past few days, 5 days in Vietnam or 4 days in Vietnam, danang to Hoi An, ang dami na rin naman nating napuntahan. 'Di ba? Kasama yung Sebpak. Ito kasi ano na to, yung parang extended trip na lang talaga. And I'm happy kung gaano siya naging slow, relax, na hindi ako aligaga. Yung iniisip ko lang talaga, yung content, ganun habang nakaupo, tapos at the same time, people watch, 'di ba? Kasi feeling ko yung pagko-content, part na siya ng system ko. I mean, kahit hindi ako content creator, I will take many pictures or many videos as I can as a part of capturing memories, immortalizing memories. So, part na siya sa akin ng lifestyle ko as a traveler. So, yeah. So, kahit nakaupo lang tayo, I still make sure na makaka-capture ko yung moment. 'Di ba? So, yun guys. Napaka OA! Okay, pinagtawanan tayong siya. Pinagtawanan tayong nasa likod mo. Tuloy ba yung vlog? Work pa din. True naman. O hindi. Yeah, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, everything. Feeling ko hindi na kayo marinig pero maraming salamat sa pagpropromote sa atin. Pero yun, tapusin ko ng vlog dito guys. Thank you so much guys for watching from airport mula sa paghiwalay natin sa ating makasamang content creator na mahal ko. Kanina nagbabasa ako ng mga caption, nagbabasa ako ng mga comments. So I felt the love of everyone and I think that is the best part of the trip. Getting to know everyone, not just immersing ourselves into the culture of the Vietnamese, to the history of Vietnam, but also getting to know these people that we just met for the first time and at the same time we have built, connections. So, alis na tayo? Sige. So, this is Dave guys, the Kuripot Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!